TV. Oh yeah. Hello sa lahat po ng mga Barda supporters and Barda lovers at sa lahat ng mga Barda na nagmamahal kay Miss Barbie Forteza and Mr. David Licauco. This time, pag-uusapan natin ang katatapos lang na 10th year anniversary Thanksgiving party ni Mr. David Licauco kasi ang dami pong mga nang-iintriga patungkol sa hindi pagdalo di umano nitong si Miss Barbie Forteza doon po sa 10th year anniversary ni Mr. David. So, maraming salamat po. At ngayong araw, eto na, no, dahil meron tayong tinatawag na comment of the day, sasagutin lang natin to kasi parang gigil na siya na mapansin siya sa comment section. Eto na, Aling Teresa, mapapansin ka na. Sabi ni Teresa Suwan 2363, sabi niya, mali ka, walang unawaan. Hindi nga na-mention si Barbie sa 10th year Thanksgiving ni Barbie. Thanksgiving ni Barbie, ha? Hindi nga na-mention si Barbie sa Thanksgiving ni Barbie. So, alam nyo, masasagot ko to kung tama yung ano mo kung tama yung construction of sentences mo, pero hindi eh. Di ba dapat, hindi nga na-mention si Barbie sa 10th year Thanksgiving ni David. Please, magsabi ka na ng totoo. Ayan. So, ito yung kanyang komento with regards to this, ano. So, in totality, hindi natin alam kung bakit yun yung lumabas, no, na video na hindi raw na-mention. Kasi pwede kasing edited eh. Hindi naman kasi live na inilabas yan, di ba? At the same time, gusto ko lang din pong linawin sa inyo, ano po ba ang pagkakaunawa ninyo sa unawaan? Kasi ang parang understanding kasi ng lahat, pag sinabing unawaan, may relasyon agad, no? Eh wala pa nga pong formal na pag-amin sa publiko patungkol sa kanilang status ng relationship. Basta ang alam po naming mga Barda at legit at genuine Barda fans, na sila po ay magkaibigan, na sila po ay komportable sa isa't isa, na sila po ay mas pinipili, no? At mas ginugusto na magkasama sa isang proyekto. Yun po kasi yung unawaan na naiintindihan namin eh. Well, kung iba po yung pagkakaunawa ninyo sa salitang unawaan ni Barbie at ni Mr. David Licauco, nasa sa inyo na po yun, diba? I hope you will understand this statement, ano? Kasi minsan, nami-misinterpret kasi natin ang maraming bagay. So, kailangan uunawain po natin kasi lalo na kapag po patungkol sa mga bagay na alam natin na magti-trigger sa atin para magalit tayo. So, anyways, maraming salamat Miss Teresa Suwan 2363 sa iyong komento at sa iyong panahon sa panonood sa aking channel. At ngayon, eto na, pag-usapan natin, si Mr. David Licauco ay nag-celebrate ng ika-10 taon, no, sa kanya pong buhay bilang isang artista. At hindi po ganun kadali nung kanyang pinagdaanan for 10 years, no? So, kaya talagang sinelebrate niya po ito kasama ng ilan sa mga close friend and mga kamag-anak niya na talagang naging bahagi ng kanyang buhay at nakiselebrate sa kanya. Ngayon, ang tanong ng ilan, bakit wala si Barbie Forteza during those times? So, yun po yung tanong ng marami. Hindi ba siya invited? Number one, napaka-imposible na hindi po imbitado si Miss Barbie Forteza. Kasi number one is sa almost 10 years sa industriya ni Mr. David Licauco, si Miss Barbie po ang kasama niya. No? Si Barbie po ang naging kaagapay niya at si Barbie din ang isa sa mga nakatulong sa kanya para talagang mabigyan siya ng malaking break. Tandaan po natin na mas nauna si Barbie Forteza sa showbiz kaysa kay David. Alam natin na may ambag si Barbie Forteza sa 10 years na existence itong si David sa showbiz. Kaya napaka-imposibleng wala pong imbitasyon na naganap, no? It's just so happen na sa mga oras at sandaling ito, alam natin na meron na pong moving paparating itong si Miss Barbie. Kaya nga pupukpukan na din yung kanila pong pagpopromote ng kanilang movie. Sa tingin po ba ninyo ay parang papayag kaya ang GMA na makita si Miss Barbie Forteza doon kahit alam po nila na nalilink si Barbie kay Jameson Blake at alam nilang meron pong movie paparating. Ito po ay makakasira doon po sa kanilang promotion, no? Sana maintindihan po ninyo ang takbo ng showbiz. At the same time, maaaring meron din pong mga errands or meron din pong mga parang prior commitments si Miss Barbie Forteza. Kung kayo po ang nasa kalagayan ni Barbie, ano bang mas uunahin ninyo? Ang makiparty doon po sa isang lugar kung saan nag-iinuman, si Barbie Forteza po never pong umiinom yan. Hindi po siya umiinom, no? At hindi po yan para nakipag-banding doon. Pwede po siyang makisama doon dahil syempre inline din doon sa pakikiselebrate niya kay Mr. David Licauco sa kanyang 10th year, sa kanilang friendship din, diba? Pero syempre may mga prior commitments din yung tao. Hindi natin pwedeng husgahan ng ganun-ganun na lang. At hindi ko rin po maintindihan kung bakit sobrang big deal po sa lahat na wala si Barbie Forteza sa lugar na yon. Unang-una, ang selebrasyon ay para kay David Licauco, hindi naman kay Barbie, 'di ba? So bakit naman po ninyo ina-expect na nandun kailangan si Barbie Forteza
Portesa. At meron din kumakalat na nandun daw si Alex Manalang. Ang pinagtataka ko, bakit iba-iba ang mukha ni Alex na tinuturo? So which means na talagang nanguhula na lang talaga kung anong talagang totoong pagkatao itsura ni Miss Alex Manalang. Hindi nga natin alam kung Manalang ba talaga ang apelido ni Alex, Alexandra Manalang, na talagang sinasabing girlfriend di umano ni Mr. David Licauco, 'di ba? At the same time, ano rin naman kaya ang masama kung totoo ngang nandun si Alexandra Manalang? Wala din namang masama, 'di ba? Dahil kaibigan or maaaring kaibigan ni Mr. David Licauco 'yan, 'di ba? Hindi natin pwedeng husgahan ng lahat ng bagay, not unless na talagang si David at si Barbie Portesa na talaga ang magsabi sa publiko na hindi sila in good terms, na talagang buwag na talaga sila. Kasi hindi ako naniniwalang binubuwag sila dahil marami pa po silang mga endorsement na ilalabas. At the same time, marami silang endorsement na magkasama po sila. At kung talagang nanggigigil kasi yung mga bashers lagi nilang sinasabi bakit daw hindi binanggit si Barbie. Paano kung nabanggit naman si Barbie at edited na lang yung mga videos na inilabas? 'Di ba? Pwede pong ganun kasi napaka-imposibleng hindi banggitin ni David Licauco si Barbie Portesa for almost 10 years niya sa showbiz. Napaka-imposible po nun. So, yun po yung aking point of view with regards to this. So, ang akin lang po is wag po natin masyadong siraan ang barda. Wag po natin tanggalin yung tiwala natin sa kanila. Pero never expect too much from them. No? Kasi parang ang gusto kasi agad ng mga bashers kapag sinawag na barda, kailangan magkarelasyon agad Kailangan sweet agad sa isa't isa. Kailangan talagang nagmamahalan. Tanggalin na po natin yung ganong kultura. Nandiyan po sila sa showbiz dahil stress reliever sila ng lahat ng mga senior fans ng barda. Stress reliever po sila ng ilang mga fans ng ni Barbie at ni David Licauco. So wag natin masyadong wag na tayo masyadong magpaka-stress sa mga bagay na hindi naman natin kontrolado, 'di ba? Kasi at the end of the day, kahit anong gusto po natin, kahit gusto natin sila na yung magpakasal, kahit gusto natin na maging sila na, pero ang desisyon ay manggagaling pa rin mismo kay Barbie at kay Mr. David Licauco. Yun po yung aking point of view with regards to that. Kaya parang unfair naman na parang ibabash niyo si David Licauco without yung investigations, diba? Ganon din naman si Barbie Portesa. Hindi mo naman pwedeng husgahan ng ganon-ganon na lang nang hindi man lang iniimbestigahan or wala man lang mailabas na konkretong resibo. Kasi that's really unfair. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone. Hello sa lahat po ng mga Barda fans, Barda supporters, and Barda lovers. Maraming salamat po at lagi po kayo nag-aabang sa mga updates po natin. So, ito na nga po ang ilan sa mga nasagap natin na impormasyon patungkol naman po doon sa celebration or advance celebration ni David Licauco and Miss Barbie Portesa sa kanyang ika-10 taong celebration sa kanyang showbiz. Gano'n nga ba totoo ang lahat ng ito. So, yan ay pag-uusapan natin, Pero bago yan, siyempre, Godoy 4477, sabi niya, for David, practice makes perfect. For being talented and smart, I believe that he can surpass all that required by the script, and I believe in his acting capabilities that he can do his portrayal well. May God bless you in all your doings as for his other half partner, Barbie, no doubt, as Miss Eugene Domingo said that she's good performer. Her acting capabilities is outrageous and in fact unbelievable in every portrayal she act upon. Go Barda, be top 1 and bankable star. Ayan. So ito yung kanyang komento, Alam nyo, gustong-gusto ko yung mga comment ni Miss Trelita Godoy. Napaka-positive po niya sa lahat po ng mga comments niya patungkol kay Miss Barbie Portesa and David Licauco. Salamat po. So this time is ito na, pag-usapan na natin kasi 'di ba parang iniintriga at marami pong nagagalit dito kay Mr. David Licauco as well as dito po kay Miss Barbie Portesa for not supporting Mr. David Licauco sa kanya pong 10th year anniversary sa showbiz. Napakalaki ng impact ng hindi pagdalo ni Miss Barbie Portesa doon po sa nasabing event, at may mga nang iintriga pa na yun nga, wala daw dun si Barbie pero nandun daw yung rumor girlfriend
ni Mr. David Licauco. So dahil dyan, may kanya-kanya silang interpretasyon kung bakit wala si Miss Barbie. At the same time, ang dami rin po mga hanash, no, ng ilan sa mga bashers po ng Barda fans kung bakit hindi raw supportive itong si Barbie sa tinatahak na journey ni David Licauco. So well, in fact, kung di talaga siya supportive dyan, hindi naman po magbibigay ng mga video greetings yan. At the same time, hindi na rin po papayag yan na makasama niya si David sa iisang proyekto kung hindi po ganun ka-supportive si Barbie. At alam natin from day one kung gaano po nila sinusuportahan ng isa't isa. Kaya napaka-imposible na wala po silang ginawa para po i-celebrate yung kanila pong 10th year anniversary. If you remember, nagkaroon po kasi sila ng taping or parang endorsement shoot na ilalabas po this coming September 12. Yung kanila pong pinakabagong endorsement na Vitamilk, no? So, ini-endorse po nila yan. So, according po dun sa source na nakausap ko at nabasa ko rin sa article, na parang nagkaroon ng advance celebration itong si Miss Barbie Fortesa and David Licauco dahil alam ni Barbie na darating siya sa point na kanyang life na hindi po siya magiging present dun po sa biggest event nitong si David. Diba? So, kung nangyari at naganap ngayon, ibig sabihin na celebration pa rin na naganap. Yun nga lang, hindi nga ito parang intimate na silang dalawa lang. Syempre, kasama nila yung mga team nila. Dahil endorsement shoot po yun eh. Kasama ni Miss Barbie yung kanyang glam team. At kasama din ni David Licauco yung kanyang glam team nung sila po ay nag-shoot ng endorsement ng Vitamilk. So, yun po pala yung kanilang advance celebration. Kasi si Mr. David Licauco pa ang nanlibre para po talagang ito po yung kanyang treat dun po sa mga kaibigan niya, including Miss Barbie Fortesa. Kaya wag natin masyadong stretch or wag na natin masyadong isipin na parang walang pakialam si Barbie Fortesa doon po sa selebrasyong ito dahil well, in fact, Diyos ko, napaka-imposible po yun na wala siyang pakialam. Kasi unang-una, katulad na sinabi ko po sa isa kong vlog na parte po si Miss Barbie Fortesa ng 10 taong journey ni Mr. David Licauco. Kaya napaka-imposible na hindi po sila mag-celebrate. So, yun po yung usap-usapan na nagkaroon ng advance celebration, no, during the endorsement shoot. Hindi man kasi bongga nung nakita po ninyo na talagang pinaghandaan at kasi yun lang talaga yung parang available time ni Mr. David Licauco na mag-celebrate. Kaya, maaaring hindi nag-swak yung schedule. Kaya po talagang minabuti nila na magkaroon ng advance celebration. So, wag naman tayo masyadong advance mag-isip kasi yung iba eh. Talagang gusto nila, ini-stress nila yung mga sarili nila, no, patungkol kay Barbie tsaka David Licauco. Basta tayo, panatag lang tayo na maganda ang kanilang relasyon, magkaibigan sila, nagkakaunawaan sila, at hindi naman po sila magkagalit, di naman sila magkaaway, diba? So, yun yung isa sa mga pinapoint out natin dito. Kaya, yung nagsasabi na parang wala lang pakialam yung isa't isa sa kanila, napaka-imposible po nun. At isa rin po sa mga inaabangan natin, di ba, darating na din yung kanya pang movie, no? Lalabas na din yung movie ni Miss Barbie Fortesa. Of course, syempre po, nakita nyo naman nung movie po ni Miss Barbie, nandun din si David Licauco. Ganun po ka-supportive si Mr. David Licauco with Barbie Fortesa. At nakita nyo, di ba, sa mga lalaki na humahalik kay Miss Barbie, talagang umiiwas siya ng tingin. Kasi parang nakikringe kasi siya, hindi mo alam kung nagsiselos ba siya or what. Nagsiselos ba siya or iniisip niya na wala siyang karapatang magselos. Parang ganun yung mga naiisip ko eh. 'Di ba? So, advance din tayo minsan mag-isip, 'di ba? So, yun po yung mga natin, kailangan nating abangan patungkol kay Barbie at saka kay David Licauco. I know na in God's perfect time ay magkakasama silang muli sa isang project. It's just so happen na meron po talagang ginagawa. At parang nagkaroon talaga kasi ng culture ngayon ang mga parang network, no? Mula po kasi nung nagkaroon ng interview, ito lang po, preview lang. Nagkaroon ng interview si Miss Hope, itong si Liza Soberano, na parang chinismis niya ang Pilipinas, yung Philippine showbiz, na kailangan may ka-love team ka at kailangan magkatuluyan kayo para talagang suportahan kayo ng tao, no? Parang sinasabi niya dito na ganun daw ang palasak na parang strategy ng Pilipinas. This time, binabali
binabali po ng GMA yun. Binabali din po yun ng ABS-CBN. Ayaw po nila na parang nakatali lang, no? Itong si Barbie kay Mr. David, ganun din si David kay Barbie. So, much better na mas marami silang mga maka-eksena kasi mas ma-enhance kasi yung acting prowess nila eh. Mas ma-enhance yung galing po nila pag iba-iba po yung mga ka-eksena nila. Kasi si Barbie tsaka si David Licauco, kabisado na nila yung isa't isa eh. Kabisado nila kung paano sila atake, kung paano po nila parang ipoportray yung karakter, paano nila i-deliver na talagang magmumukhang barda. Diba? Ganon yung atake nila. But this time, kakaiba po yung mga pinapakita nila. Ngayon, diba, si Mr. David Licauco, yung character niya, ay isang investigative vlogger. Tapos, ito naman si Miss Barbie Forteza is parang magmumukha siyang kontrabida dun sa Kontrabida Academy. That's really different from all other projects na ginawa po niya with Mr. David Licauco. Yun po yung parang gustong patunayan ng GMA. So, kaya wag na tayo masyadong magalit sa GMA kasi alam kong wala silang kinalaman sa kung ano ang mga iniisip ng mga bashers ngayon. Talagang ganyan po ang business. Business is business. Kahit sabihin na natin na gusto natin silang dalawa, pero yun nga, may mga strategy kasi silang ginagawa. So, kayo, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone! David Licauco, abay ganito, pinaringgan, ano, itong GMA Network. For today's video, ay meron tayong tinatawag na comment of the day, kung saan napili po natin ang isa sa mga komento sa comment section at magre-react tayo. Unahin natin, sabi po ni Miss Elaine, yes po Miss Dareds, real or real, we are still supporting Barda all the way. In real, in the matter we did supported before even when they have separate love life. And what it is difference of what is happening now, it's just the same. To being together, we consider for us a bonus, but not expecting much more than we will still Barda forever, no matter what will happen. I love this comment. This is gonna be the reason why I chose this comment kasi pinapakita niya dito na hindi lang po for kilig yung kanyang pagsuporta sa Barda, but pinapakita niya yung genuine love. So this time, eto na, dahil mas tumitindi na po nung mga segment na paparating dito po sa Beauty Empire, dahil talagang may umikot na po yung storya at may mga katotohanang lumabas na alam nilang isa lang ang tao sa likod ng kanilang ipinaglalaban. Kaya namang kaabang-abang ang mga susunod na kabanata dito po sa Beauty Empire. Kasunod ng paglabas nito, nilabas na rin ang napaka-sweet, no? Kung makikita nyo po at napanood nyo na po ng buo yung ito pong bagong commercial ng Barda, ang Vita Milk. Grabe, kung makikita po ninyo talaga matutuwa kayo. Kung iisipin po ninyo, paano nila ginawa yan at ano ang mga BTS sa nasabing video na yan, diba? So, alam natin na may mga kaganapan dyan na talagang lalabas din yan soon kung paano sila nagharutan, paano sila naghagigikan at kung paano po nila ipinakita sa publiko na talagang they're really comfortable, no? Napaka-komportable po nila sa isa't isa. At alam ko po na makikita nyo po yan na talagang itong si David Licauco ay ganun na lamang ang kanyang ganun na lang yung kanyang paghanga. So, this time, ito na, pakinggan natin ang ilan sa mga salita nitong si Mr. David Licauco. Dito po kami sa GMA. Panoorin natin to. Hindi ako sanay na nawala si Barbie. And like the past 3 teleseries ko, like kung kasama si Barbie. And yeah, I hope to work with you soon again. Nakakamiss eh. Pag nakita ko si Barbie na iba yung eksena niya, parang ano ba to? Sa mga interview ni Mr. David Licauco ay hindi po mawawala ang pangalan ni Miss Barbie Forteza kung saan sinasabi niya na talagang sobrang namimiss niyang maka-eksena si Miss Barbie Forteza kasi it's been how many months at projects na hindi niya nakasama ang isang Barbie. Kasi iba pa rin kasi yung magkasama sila sa serye kaysa magkasama sila sa sa endorsement shoot. Kaya naman sobrang namimiss niya ito. According nga sa mga netizen, parang ito po ay isang
isang malaking parinig nitong si Mr. David Licauco para sa GMA. Kasi nga naman, di ba, kung gugustuhin po ng GMA na bigyan sila ng proyekto, ay magagawa po ng paraan yan at mangyayari yan. Pero dahil nga, meron po silang mga projects na talagang pagpasok pa lang ng taon, ay naka-ready na. Kumbaga, parang susunggaban na lang nila. And ito po, parang nakikita ko sa mga litanya ni Mr. David Licauco kung gaano niya nakamiss ang isang Barbie Fortesa na maka-eksena sa mga serye or sa mga proyekto. Kasi kung matatandaan po ninyo, meron po mga interviews si Mr. David Licauco na inamin niya na talagang si Miss Barbie Fortesa ang isa sa mga hugot niya isa sa mga nag-motivate sa kanya at talagang malaking factor kung bakit po natuto siyang umarte. Kasi nga naman si Miss Barbie Fortesa, pagka-eksena mo, napaka-professional. Ang bilis niya mag-switch ng emosyon. Yung todo, ang bilis-bilis umiyak, di ba? Si Mr. David Licauco parang hindi naman ganun ka, parang wala siyang hugot pa pero dahil kasama niya si Miss Barbie Fortesa, mas namomotivate siya. Kaya naman sabi po ng netizen sa social media, sa Twitter at sa Reddit, na isa si Miss Barbie Fortesa sa mga factors na talagang kung bakit gumaling sa pag-arte itong si Mr. David Licauco. Kaya naman sabi po nila na ito'y isang malaking parinig para po sa boses ng GMA na kung saan bigyan na po ng proyekto ang Barda, no? Dahil marami na pong naiinip, marami na pong gusto silang mapanood at gusto po at namimiss na magkasama si Barbie at si David Licauco sa isang proyekto. Pero according po sa report ay magkakaroon po sila ng proyekto ni Miss Barbie Fortesa this year, or should I say gagawin nila ngayon, ilalabas next year. Ganun po kasi pwedeng ganun no? At alam ko bibigyan nila ng mas magaganda pang mga material itong si Barbie at si David Licauco. Maganda nga kung si Alden Richards pa ang direct di ba? Pero kasi sa nangyayari kasi ngayon sa showbiz na mas pinipili ng maraming mga Pinoy na manood sa social media. Marami pong mga director ngayon na parang tinatamad na silang gumawa ng mga movies, tinatamad na silang gumawa ng teleserye kasi nga parang kaagaw na nila yung social media ngayon, di ba? YouTube, Facebook, Instagram, di ba? Twitter, ganun po. At the same time, wala na rin masyadong nanonood kasi sa free TV. Mas pinipili pa rin talaga ng maraming Pinoy ngayon na manood sa social media kung saan napapanood po nila yung kani-kanila mga paboritong mga palabas in their own convenient time. Kumaga, hindi mo kailangan mag-antay mag-alas 12, mag-alas 6 ng hapon, mag-alas 9, no, para mapanood yung episode na yun. But still, yun yung isa sa mga biggest problem ngayon na kinaharap ng showbiz, ng mga directors, no? Kasi parang hindi na katulad dati na talagang uupo ka at aabangan mo siya. Diba? Ngayon kasi hindi Diba? Kung kailan ka libre ang oras mo, pwede mo siyang ma-access through social media. Sa mga YouTube, Facebook, kalat na agad yan. Kaya minsan, yung mga director, tinatamad na rin silang gumawa ng mga original na mga material, mag-direct, di ba? Kung matatandaan nyo, si Miss Cathy Garcia Sampani, sa pinakamagaling na director, nagbabakasyon na. Meron pang ibang mga director parang nag-resign na. Mas gusto na lang nila talaga na i-enjoy yung kanilang naipon for the entire life nila na sila'y nagdidirect ng movie. Kaya nga, kung si Coco Martin, actor na, director pa. Si Alden Richards, actor-director, diba? And ito pong si David Licauco, sabi niya, gusto niya rin maging director, actor-director din. So, bali yung mga
artista na mismo ang nag-iisip ng kung anong material yung pwede nilang gawin. Kaya yun po yung nangyayari. Kaya naman medyo mailap pa no, yung proyekto para kay Miss Barbie at David Licauco. Pero I know that sooner or later ay i-announce na rin po yan ng GMA. Kasi syempre hindi nila pwedeng buwagin ang Barda. Alam nating lahat yan. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone. Fake news out, truth in the house. Legit ang chika, no need to browse. Kung balita ang